Good morning, everyone. It's a rainy Wednesday. Before we start our day, I would like to encourage you to start your day with the Lord, to pray and to pause and magbasa ng Bible. Siyempre, we need to fuel up our day by starting it with the Lord. Siyempre, parang ito yung ating weapon. Ito yung ating yung sinasabi nga na daily bread natin na magbibigay sa atin ng lakas sa buong maghapon. Ako na naranasan ko kapag hindi ako nakakapag-pray or nakakapagbasa ng Bible, bago ko magsimula sa araw ko, parang parang may kulang, parang mabigat, ganyan. So ayun, gusto ko lang po i-share sa inyo ito, yung devotion ko sa Isaiah chapter 53 na alam ko po na marami po sa atin ang familiar dito sa verse na 'to. Pero gusto gusto ko lang i-share kasi, this verse really is, pointing us to the gospel, kung ano yung ginawa ni Jesus Christ for us. Alam ko naman na lahat karamihan sa atin talagang familiar na tayo sa gospel. Pero may we never stop, learning, may we never, stop hearing the gospel. Kailangan lagi tayo pag narinig natin ng gospel, talagang ano tayo, nata-touch pa yung heart natin every time na maririnig natin 'yan or para bang para bang sawa na tayong marinig yung ginawa ni Lord. Parang kabisado ko na 'yan, alam ko na 'yan. Dapat dapat, lagi tayong may impact pa rin sa atin, nama-marvel ba tayo sa kabutihan ng Panginoon sa atin dahil sa pagsa-sacrifice niya. So ito, basahin ko dito sa sa Bible ako magbabasa. Chapter 53, sabi dito, who has believed our message, to whom has the Lord revealed his powerful arm? My servant grew up in the Lord's presence like a tender green shoot. So parang andito, ang pinaprophesy po ni Isaiah ay si Jesus. There was nothing beautiful or majestic about his appearance, nothing to attract us to him. He was despised and rejected. Verse 3. A man of sorrows, acquainted with deepest grief. We turned our backs on him and looked the other way. He was despised and we did not care. Verse 4. Yet it was our weaknesses he carried. It was our sorrows that weighed him down. And we thought his troubles were a punishment from God, a punishment for his own sins. But he was pierced for our uh, rebellion. Verse 5. Crushed for our sins. He was beaten so we could be whole. He was whipped so we could be healed. All of us, like sheep, have gone astray. We have left God's path to follow our own, yet the Lord laid on him the sins of us all. Grabe yung by our stripe. Hanggang first 5 lang pala yung nalagay ko dito, sorry. Hindi ko nasama yung 6 na all of us are like sheep. So himay-himay lang po natin ito. Let us absorb, let us um ano tawag dito? Mas natin, mas unawain natin, mas i-absorb pa natin yung yung sinasabi dito. This is exactly the core of the gospel that highlights the suffering of our Lord Jesus Christ, kung ano po yung ginawa niya 2,000 years ago sa cross on the Calvary when He suffered and died for the sins of all humanity. So sinabi nga po diyan na siya po ay dinispise. Alam niyo yung dinispise? Parang kinut siya, siniraan, denigrade, pinahiya, pinukul ng mga pintas, masasamang salita, nireject, alam naman natin, tinanggi siya ng mga tao. Para siyang sobrang emotionally, this is very not just physically, but this is emotionally and mentally painful for Jesus that time. Actually, dagdag pa dyan, hindi lang naman yung physical pain or torture yung pinagdaanan niya. Iniwan siya, inabandon siya ng mga disciples niya that time. Alam, masakit kay Lord na itong mga taong ito na sumisigaw ng ipako siya sa krus, patayin nyo yan, na lahat ng dumudura-dura sa kanya at nananakit sa kanya nun, nag-i-insult kay Jesus.
Ito yung mga tao na binahagian niya ng gospel. Sila yung mga tao nung siya ay pumasok sa Jerusalem, may sumisigaw ng Hosanna, Hosanna to the highest. Sila yung mga tao na tinulungan ni Lord at pinakitaan ng mga miracles. Diba? Imagine the pain of Jesus that time. Ako naiiyak ako whenever nagsisink in sa akin yan eh. Not just the physical pain and torture na pinagdaanan ni Jesus, but the emotional and mental pain. Grabe. Parang, paano niya na-sustain yung sarili niya ng 3 hours na yon, suffering na yon. Parang siguro yung puso niya sobrang masakit na masakit eh. Hindi lang dahil sa kumikirot yung katawan niya, pero yung dahil sa yung heart niya nagka-crush dahil nga sa mga taong ito, tapos iniwanan pa siya, binitray pa siya, 'di ba? Sakit, 'di ba? Parang sinabi dito, we hid acquainted with grief, a man of sorrows, we hid as it were face, and we hid as if were our faces from him. He was despised and esteemed in him not. Surely he had borne our griefs and carried our sorrows. Ayan. Pero, in spite of knowing everything about this, meron ng foreknowledge Jesus eh. 'Di ba? Alam na niya yung pagdadaanan niya and he knows na ito yung ito yung gagawin sa kanya. Pinili pa rin niya tayong mahalin, pinili pa rin niya tayong iligtas. Kahit na yung mga kasalanan natin ay unbearable. At pinili niyang akuin ito for us kaysa naman tayo mag-suffer, 'di ba? Yet, sabi nga dito, he was pierced for our transgressions, crushed for us. So, yung mga kasalanan natin ang naging dahilan. Actually, we are the ones who killed Jesus dahil sa mga kasalanan natin, di ba? And yet, he died for us. He died so that we will live. We are healed. Dahil sa mga sugat niyan, bawat isang sugat ng Panginoon na yan ay nangangahulugan ng kapatawaran, pagmamahal, kaligtasan, at kagalingan sa atin. Not just spiritual healing because of our sins. Kasi sinabi nga dyan sa verse 6, para po tayong mga tupa na mga naligaw. Pero, ayan, nawalay tayo sa presensya ng Panginoon. Pero dahil sa sacrifice ni Jesus, we are called, we are gathered again, we are reconciled to the Father, we are brought back to His presence, and we are already called to be His children. So, Jesus was the perfect sacrifice, and pinili rin ng Diyos Ama na sarili niya anak isacrifice niya. Kasi ganun niya tayo kamahal. Ayaw ng Diyos na may isa sa atin ma-destroy. Pero still, marami pa ring tao, they want their parang, alam mo yun, they are heading for destruction. They are rejecting the word of God. They are rejecting Jesus. They are rejecting the gospel. Wala lang tayong magagawa dun. Pero, napakamahabagi ng Diyos kasi up to now, wala pa. Hindi pa dumarating si Lord. Although malapit na, but no one knows when. Where, diba? No one knows when. Pero, isabihin nun, pinaprolong pa ni Lord yung mga araw kasi marami pang tao daw ang hindi nakakarinig ng gospel. So, let us make it a point talaga na may our lives be a living proof or testimony of God's grace. Yung mga nararanasan mong kabutihan ng Diyos sa buhay mo, isa-isahin mo yun. Ano ba yung mga, marami kang bagay na kailangan ipagpasalamat sa araw-araw. Yun lang umigising ka eh. Hindi ka dapat, hopeless. There is always hope. Habang nabubuhay tayo, may pag-asa. Yun yung kasabihan, diba? So, iyon, let us always mag-reflect tayo dito sa verse na to, na ay, kung nalaman mo na ito pala yung ginawa ng Lord Jesus Christ, kung paano siya namatay para lang mabuhay ka, mabigyan ka ng pagkakataong magkaroon ng eternal life at kaligtasan, kapatawaran, at bagong buhay sa piling niya, anong gagawin mo sa buhay na pinagkaloob niya sa'yo ngayon? Sasayangin mo ba? Maglilingkod ka ba sa Kanya? Ipapabuhay mo ba ito ng tama? Hindi ka na mabubuhay para sa sariling mga kagustuhan mo lang, sa mga bagay na temporary. Pero i-pursue na natin ay mga bagay na pang makalangit. At yun paglilingkod sa Diyos, gumawa ng kabutihan at sa kapwa, mahalin ang kapwa at i-share si Jesus sa mga taong hindi pa nakilala siya. So that's the goal, that's our purpose. Let's live it for the Lord. Yun lang.